Good news sa mga daily commuters, magkakaroon na dito ng bagong EDSA Bus Carousel Station. Pagkababa nyo ng bus station dyan, ito irerekta na papunta dito sa SM Mega Mall. At ngayong araw, papasyalan natin itong kaka-renovate lang na tinatawag nilang streetscape. Ito ay dito matatagpuan sa Shangri-La Plaza. Mas malawak at maliwanag na siya ngayon. Dito yan sa Shangri-La Plaza. Ito yung Philippines' most established upscale shopping and lifestyle destination. Nandito na tayo sa EDSA, sa Mandaluyong. Highly urbanized city dito sa National Capital Region. At kakadaalan natin sa SM Mega Mall na nabukas pa ito noong 1991 at 3rd SM Super Mall. At ito din yung one of the largest shopping mall dito sa Philippines. Sa mga daily commuters pala, good news dahil itong EDSA Bus Carousel magkakaroon na ng station na pwede na kayong rumekta papunta dito sa SM Mega Mall kasi dati pagbaba yung mga commuters ito, ang layo ng aakyatin nila tapos iikot pa, nadaan pa dyan sa MRT station, di ba? So walking distance lang dito sa SM Mega Mall papuntang Shangri-La Mall Streetscape. Bukas na siya. Ito yung kaka-renovate lang. Mas maliwanag na siya ngayon. Ang SM Mega Mall pala ay entering into a new era. So nagkakaroon ito ng redevelopment para more ultimate shopping and dining. So expect na mas brighter, wider hallways at more open space and higher ceilings. So similar dun sa SM MOA, di ba? Dun sa parang Sky Garden, kay taas. So ito na yung Shangri-La Plaza. Ito yung maliwanag na siya ngayon, no? Bagong pasyalan dito. Ayan, dito yung drop-off area ng mga sasakyan. Ayun. Ito na, oh. Ito kailangan din kabayin. More open space dito sa Metro Manila. Ayun, ang ganda na tignan, no? Mas maliwanag na siya ngayon. Okay, may ikon dito. May mga puno. Streetscape. Yun. Dito meron silang indoor tsaka outdoor, mga dining. Ayan, dyan may papasok sa streetscape. So more restaurants pala dito. Ang ganda. Pwede na kayong bumaba dito. Dito yung drop off lobby area. So mas refreshing at meron kayong option dito kung gusto niyo mag-indoor or outdoor dining. Nagmukhang modern din dito, no? Tapos yung drop-off area dito sa mga sakyan, malapit lang din siya sa mga restaurants. Familiar ba kayo dito sa akyatan papunta dyan sa MRT station? Naging trending ito dahil tinatawagan nilang Mount Shaw Boulevard dito dahil napakataas ng aakyat ninyo. Although meron naman option yung mga commuters na dadaan na lang dito sa elevator tapos paakyat din. Pero yung iba kapag nagmamadali, yan tumatakbo si kuya na umaakyat dyan. So kung lang, medyo hingaling ka na. Meron din ganito dun sa mga footbridge. Dun sa may Quezon City yata yan eh. Mataas din, tinatawagan nila Mount Kamuning naman. So, malapit na to sa SM Mega Mall. Alright guys, so nandito na tayo sa pedestrian. Ayan, no? Napakaganda ng dito, sidewalk, no? So galing lang tayo dun sa kabayan sa, kita nyo yung hagdan doon, papuntang Shaw Boulevard MRT station, di ba? Napakataas.
Ang dami ng mga establishment dito sa labas, oh. Ito yung maganda kapag mga bilihan ka ba, nasa labas lang. Mabilis lang, di na kayo papasok sa loob pa ng mall, oh. Tama? Ganda na, parang ganitong sidewalk ka ba, no? Para mas malawak siya. Dito sa Ortigas Center, ito yung Central Business District. Located siya dito sa joint boundaries nitong Quezon, Mandaluyong, and Pasig City. So dito sa area na to na more than 100 hectare, ito yung Metro Manila's pangalawang most important business district dito. After naman nung Makati. Sa mga araw-araw din pala dumadaan dito sa EDSA, may gagawin sila ditong EDSA rehabilitation. Kaya lang parang move siya, mag-start ka lang ng late 2026. Unang gagawin nila dito yung mga kalsada na lubak-lubak na tulad nito kasi hindi na siya safe para sa mga nakamotor, no? Kasi yan pag nag-ulan, medyo mahirapan na dumaan yung mga motorista. Ang EDSA, dadaan ito sa mga 6 of Metro Manila sa 17 local government. So, ganyan ka tindi yung mga motorista na dumadaan dyan. Mas matindi pa kapag rush hour. So, ano sa tingin nyo? Mas kailangan ba natin ng alternate na mga kalsada, expressway, or itong paggagamit ng mga ferry boats na dito dadaan sa Pasig River? Malaking tulong din ito pag dadaan sila ng Makati papuntang Manila. May iwasan na nila yung traffic dito sa mga ibang major roads ng Metro Manila.